Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo, restore tayo ulit, ano? Siguro nakita nyo to sa mga nakarang video. Ito yung lumang Tascam natin na Porta Studio 414 sang portable studio recorder cassette, 4 tracks. At itong Tascam na to ay product to ng TEAC. Kasi naisipan kong i-restore yung kanyang cassette dahil nakita ko nung nakarang araw na yung TEAC ay nagre-release na naman ng mga bagong cassette deck. Dahil yung ibang mga artist ngayon ay nagre-release na rin sila ng mga bagong cassette tape. Katulad na lang ni Taylor Swift, ano? Meron siyang mga bagong cassette na inire-release tsaka yung ibang mga artist pa. Kaya naisipan kong sinubukan ko lang kung makahagilap ako ng pyesa. So ang issue nito talaga, nag-wiggle na yung kanyang motor, kaya kapag pinapakinggan mo siya noon pa, hindi na maganda yung tunog. So nakahagilap tayo ng motor. Hindi na nga to, no, hindi na original. So ganun pa rin, 4-pin pa rin yung kanyang motor pero hindi na to yung kanyang original talaga. Yung RPM, halos diferensya ng konti. Kasi ito na yung kinabit natin. Tapos yung guma, tatlo yung belt nito. Buti na lang merong shop sa amin sa Baybay City na lumang-luma na hanggang ngayon ay bukas pa rin. Doon tayo nakahagilap ng belt. Ayan o. Lumang-luma yung mga belt. Yan, so dinamihan na natin yung guma para siguradong meron tayong spare kung sakaling mapigtas, malusaw yung mga round belt na ginagamit natin. So tatlo yung guma nito, galing sa motor papuntang flywheel, tapos flywheel papuntang spindle rail, tapos spindle rail papunta sa kanyang counter. Paano mo malalaman kung ito ba yung spindle rail, hindi ito? So kapag nagpi-play ka na walang cassette, power on tayo. Ayan. So hindi tumatakbo yung isa, di ba? Ito yung tumatakbo, ayan. Kung saan yung tumatakbo kapag nagpi-play ka na walang cassette, yun yung tinatawag na spindle rail. Ito naman, yung hindi tumatakbo, ito yung tinatawag na supply rail. Tatakbo lang yan kung walang cassette kapag nagre-rewind ka. Ayan siya, okay? Ayan. So, isa sa mga issue nito dati ay hindi na siya nag-automatic. Hindi siya nag-auto-stop patulad niyan. Kapag walang cassette, yan, dapat talaga ganyan. So noon, hindi siya nag-automatic stop. Tuloy-tuloy kahit na walang cassette. Tapos kapag nagpi-play ka, kapag inano mo yan, magi-stop yan kapag hinawakan mo yan. Yung kapag hinawakan mo siya, hindi na siya magi-stop. So madalas ang problema niyan dito, itong spring na yan. Ayan. Ito yung spring na to. Masyado na siyang nakaunat. Kaya kailangan ibalik mo siya. Tapos isa pa sa mga pangkaraniwang problema nito ay kapag nagpi-play ka, nagpipitik-pitik to. Tik, 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 tik. Kaya ang ginagawa ng ibang mga technician dati, kinukundi na to, tinatanggal. So paano tanggalin to? Ganyan lang. Oh. Okay, sungkitin lang siya. Tapos itong spring na yan, ito yung madalas na may problema. Yan. Okay? So minsan kasi nauunat ng maigi, tapos yung iba naman nakaganyan. Yung iba hirap na hirap silang i-timing, hirap na hirap silang itama. Kaya ginagawa nila, tinatanggal nila yan. So kapag nagpi-play ka, yan, nagpi-play naman yan eh. Kaya lang pag hinawakan mo siya, yan, hindi na siya mag-auto-stop. So ang gagawin mo dyan kapag ganyan, itama mo lang siya kasi kapag sumobra ka, di balik mo siya kunti. Okay? So paano naman natin siya ikakabit? So ikakabit natin siya. So kailangan mag-ingat tayo dahil itong maiksi na dito banda, ikakapit natin to dito sa napaka
napaka ano lang, yung kabitan niya, napakalit. Focus natin konti. Zoom nyo na lang yung mga cellphone nyo, no, para makita nyo. So dito, tapos itong kulay ano na, o yung ano naman, yung butas, dito natin siya sasabit sa parang poste. Tapos ito, yung nakabalo, nakabend, dito natin siya papasok, dyan. Dito banda, dyan, dito. Okay, so kakabit natin, ano, so off muna natin yung kanyang power. Ayan, ganyan siya. Tapos ipapasok natin siya dito, dahan-dahan lang. Ayan. Kapag naipasok na natin yan, ang sunod na gagawin natin, ito naman. Okay? Kakabigin natin yan papunta dito sa plastic na to. Itong parang nakausli na konti para sumabit siya dito. So, kailangan natin para hindi siya lilipad. Kung sakaling hindi siya maitatama na, hindi natin maitatama kagad. Okay, yan siya. Siguraduhin natin na nakakapit bago natin bitawan. Okay, ayan na, nakakapit na siya, no? Yan yung kanyang hitsura. Saka natin to ikakabit. So, paano naman natin ikakabit to? So, itong dito, itong parang nakaganyan siya, parang kanto. Isisintro natin siya dito, ayan, no? Itong dalawa na to. Ayan, itong dalawa na to. Dito natin siya isisintro. So, ipasok natin to, itong dulo na to, papasok natin siya dito. Ayan. Pagpasok natin dyan, para makita nyo, no? Tapos, ito naman, ito siya, ito. Dito naman natin siya itatama. Ito, dito. Huwag natin siyang itama dito. Huwag natin siyang ipasok dito. Kasi ito, may, ano to eh, may dead end to eh. So, pag ikot niyan, mapipigilan siya dahil hindi naman siya katulad nitong sa gitna na dire-diretso yung kanyang, ayan, dire-diretso lang siya ng ikot. So, gaganyan natin siya, papasok natin siya dyan. Tapos, ito, sisintro natin, ano? Sisintro natin sa dalawa na yan, ito. Tapos, tulak lang natin sa baba. Ayan. Okay, dyan na. Ipapasok na natin. So, yung naka-usli na yan na isinabit natin dito sa plastic, ayan, no? Yung maliit na yan. Sungkitin natin pataas para kumalas siya doon sa sinasabitan niya. Ayan. Okay? So, pag play natin dyan, power on tayo. Yan. Paano natin malalaman kung gumagana yung auto stop? Hawakan lang natin siya. Yan. Okay? So, play natin. Subukan natin, ano? So, sandali lang. Para hindi tayo makaka-copyright. Okay, gumagana na. So, ngayon naman, kung medyo yung kanyang tunog ay medyo ngungo o hindi ka sigurado sa kanyang tunog, so alam naman natin na dito tayo nagpipihit, ano, dahil itong isa naman naka-ground. So, itong isa, wala yan, naka-flat lang yan. Dito, may spring yan. So, dito ka magpipihit. So, ngayon, sa ganitong mga sitwasyon, huwag kang mag-adjust na nakaganyan. Okay? Bakit hindi ka pwedeng mag-adjust dito? Hindi ka pwedeng mag-adjust dyan dahil hindi pa nakalapat yung kanyang platform. Okay? Kapag nag-a-adjust ka dito, tapos isinara mo to, so mag-iiba yung posisyon ng kaset. So, pwedeng iiba na naman yung tunog. So, ang gagawin natin, isasara natin siya. Yan. So, naisara na natin, di ba? Balik natin siya. Yan, nasisara. Salpak natin to. At saka ngayon, mag-adjust sa head. So, ayan, may ano siya, may butas siya. Okay, so play natin. Power on. Do you have faith in what we believe? Okay, so narinig nyo na, gumagana na. Normal na, hindi na siya nagwawawi yung sound. Okay, so yung parang hissing na narinig nyo, dito yan, yung mute niya. Kailangan, kung sa mga ganitong modelo, no, kung butasing dito, ito kasi yung record safety niya, binabasag yan para hindi mapindot yung record. So ngayon,
lalagyan natin siya dyan ng papel para mawala yung hissing kahit na walang nakalagay na kaset. Kulang. So dagdagan natin. Dagdagan natin ng papel. Saan ba yun? So, yan siya oh. So sungkitin na lang natin ano. Ayan oh. So nawala yung hissing, di ba? So ito yung pinaka-mute niya. Kapag naglagay ka ng cassette dyan, ayan oh. Nawawala na siya. Tapos play. The truest test. Okay, so hanggang dito na lang ano, at least kung makaka-encounter mo yung mga ganitong klaseng mekanismo, ito yung pinakapangkaraniwang kasi mechanical cassette at maka-encounter man yung mga bago, at least meron tayong kunting na isi-share sa kanila. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.